Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo. At sa gitna naman ng epekto ng oil price hike sa iba't ibang industriya, pinag-aaralan ng price cap sa presyo ng imported well-milled rice. Saksi si Bernadette Reyes. Naglalagablab na apoy ang namataan malapit sa Dubai Airport sa United Arab Emirates. Ayon sa Dubai Media Office, nagkasunog matapos tamaan ng drone ng isa sa mga fuel tanks sa paliparan. Dahil dyan, pansamantalang sinuspindi ang flights. Wala namang nasaktan. Mahigit 2,000 na ang nasawi mula na magsimula ang mga airstrike na tumama di lang sa Iran at Israel, kundi pati sa iba pang bansa sa Middle East. Ang mahigit 2 linggo ng sigalot, nagpasipa sa presyo ng langis sa buong mundo dahil maraming barko ang hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, 7 bansa ang kinakausap umano nila para protektahan ang mga barkong dumaraan sa kipot. Sabi ni Trump sa isang social media post, sana ay magpadala ng mga barko ang China, France, Japan, South Korea at United Kingdom. Pero nagsabi na ang Japan na hindi sila magpapadala ng naval escort sa Middle East. Ang United Kingdom hindi raw sasali sa gera pero makikipagtulungan sa mga kaalyado para mabuksan ang Strait of Hormuz. Pag-aaralan muna ng South Korea ang kanilang susunod na hakbang. Ang Department of Energy nag-aalala dahil habang tumatagal ang sigalot, posibleng tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis. 25% ng supply ng refined products o ang mismong diesel at gasolina sa Pilipinas inaangkat mula sa China na nagsabing hindi na muna sila magbibenta. Ayon sa DOE, kung hindi makuha sa pakiusap ang mga inaangkatang bansa, may iba pang mapagkukunan pero mas mahal. China or other countries that have banned, they allow naman. Some have exemptions to the banning. And even worst case, if they do close their doors on export, there are other suppliers. Sa Kamara, aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill 8418 o panukalang batas na magbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng kapangyarihang suspindihin ang pagkolekta ng fuel excise tax. Sa Senado, nag-caucus sa mga senador para pag-usapan ng emergency powers na hinihingi ng Malacanang. Isa sa pinag-usapan ay kung ia-adapt na lang ng Senado ang bersyon ng Kamara. Certified as urgent na rin ang panukalang batas na layong amyendahan ang Biofuels Acts of 2006. Sa panukala, pahihintulutan ng Pangulo na maglabas ng executive power para payagan ang pag-import ng biofuel components tulad ng bioethanol at biodiesel sakaling tumaas ng malaki ang presyo ng petrolyo sa bansa. At sa gitna ng epekto ng mega oil price hike sa iba't ibang industriya, kabilang ang presyo ng bigas, pinag-aaralan ng Department of Agriculture na magtakda ng price cap sa imported well-milled rice. Tingin ko sa sitwasyon ngayon para hindi maapektuhan ng palay, may mga 50 siguro. Paalala ng Department of Agriculture, hindi dapat labis-labis ang taas presyo ng bigas na epekto ng pagmahal ng delivery. Dapat ang imported rice maximum 48 to 50 lang yan sa sitwasyon ngayon. Pero meron nga kami nababalitaan na may nagsi-60, meron may nag-65 pa, may profiteering nangyayari dyan sa bagay na yan. Tuloy rin ang mga programa tulad ng benteng bigas para sa piling sektor at pagbebenta ng mas abot-kayang well-milled rice. Pinuntahan namin ang iba't ibang mga bigasan dito sa Agora Market sa San Juan. Kadalasan 52 pesos pataas ang kada kilo ng mga well-milled rice. Pero may mabibili sa halagang 48 pesos kada kilo. Bahagi ito ng programa ng Department of Agriculture katuwang ang Food Terminal Incorporated. Pero sabi ng grupong Bantay Bigas, hindi siya significant para maibaba niya yung presyo ng bigas sa palengke, no? Dahil again, nasaan ba yung 20 bigas, no? Nasa Kadiwa centers. Dapat mag-infuse na sila ng mababang presyo ng bigas. Sa halip na price cap, i-price control na niya, lalong-lalo na yung bigas at lahat ng mga pangunahing bilhin. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.